Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang mga lihim para sa malusog na bato, mga halaman at pagkain na magpapabata sa iyo. Bilang isang doktor na may 35 taong karanasan, napansin ko na ang problema sa bato ay hindi na lamang sa mga matatanda, kundi maging sa mga kabataan. Mabilis, tahimik, at mas dumarami ang kaso ng kidney disease sa Pilipinas. Hindi ito maingay, ngunit malaki ang epekto sa kalidad ng buhay at sa mental na kalusugan. May mga pasyente na nasa edad 30s pa lamang ay umiinom na ng gamot, maingat sa pagkain, at hirap sa pang-araw-araw na gawain. Nakakaranas ng matagal na pagkapagod at insomnia. Ang pinakakinababahala ko ay hindi ang istatistika, kundi ang takot sa bawat kain at tulog ng matatanda at nasa gitnang edad. Ang takot na isang maliit na pagkakamali ay magpapalala sa sakit. Ang sakit sa bato ay ang pagkasira ng isa o parehong bato dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng hindi tamang pagkain, pag-abuso sa pain relievers at anti-inflammatory drugs, o dahil sa metabolic disorder, pagkalason, at hindi na kontrol na chronic diseases. Kapag humina ang bato, ang sistema ng pagsasala ng dugo at pagtanggal ng dumi ay hindi gaanong gumagana, na humahantong sa pagkaipon ng lason. Ang labis na tubig ay hindi na ibabalik sa tamang biological rhythm na nagiging sanhi ng mga problema sa iba pang organo. Nais kong maunawaan ninyo na ang bato ay tulad ng isang filter na kailangang panatilihing maayos. Hindi ito tungkol sa labis na pag-iwas sa pagkain, kundi sa pagbawas ng mga nakakapinsalang bagay at pagdaragdag ng mga nagpoprotekta sa microvascular ng bato at nagbabalanse ng tubig at asin sa araw-araw. Ipinapakita ng medikal na istatistika at clinical practice sa Pilipinas na ang mga kababaihan na nasa gitnang edad at matatanda ay mas mataas ang porsyento ng sakit sa bato kaysa sa mga kalalakihan dahil sa hormonal imbalance, physical condition, at lifestyle. Ngunit ang mas mahalaga ay ang sakit sa bato ay hindi laging nagpapakita ng malinaw na sintomas. Madalas itong nagsisimula sa napakagaan na senyales na, kung hindi natin papansinin, iisipin nating normal lamang dahil sa edad. Kasama sa mga senyales na ito, ang pamamaga. Sa simula, kaunting pamamaga lamang sa mukha, talukap ng mata sa umaga, at kalaunan ay kumakalat sa mga kamay at paa o maging sa buong katawan kapag matagal ang pagkaipon ng tubig. Nakakita na ako ng maraming tao na nagsasabing masakit ang mukha nila sa umaga, ngunit hindi nila pinansin dahil hindi naman masakit. Iyan ang panganib ng sakit sa bato. Walang sakit ngunit hindi ibig sabihin ay walang pinsala. Susunod ay ang pagkawala ng gana kumain, pagkapagod, kabag, hirap sa panunaw, kahit hindi kumakain ng marami, matagal na pakiramdam ng bigat at panghihina. Nais kong ibahagi ang aking praktikal na pananaw. Kapag ang katawan ay nawalan ng metabolic balance dahil sa mahinang pagsasala ng bato, bumabagal din ang digestive system dahil ang katawan ay nagbibigay ng enerhiya sa inflammatory response at pagpapanatili ng tubig na nagpapahirap sa pagtulog at mas madalas magising sa gabi. Pangatlo ay ang pagliit ng kalamnan at pagkalagas ng buhok. Kapag hindi mahusay ang pagsasala ng dugo ng bato, bumababa ang nutrient absorption at nagkakaroon ng imbalance sa metabolismo ng protina, bitamina at mineral na nagpapaliit ng muscle mass, nagpapakalagas ng buhok, nagpapatuyo ng balat at nagdudulot ng chronic fatigue. Bukod dito, mayroon ding urinary disorders tulad ng kaunting ihi sa araw, ngunit madalas na pag-ihi sa gabi, madilim na ihi at may bula na matagal mawala. Iyan ang hudyat ng bato na humihingi ng tulong at isang senyales na maraming tao ang nagkakamali na biglang pagtaas ng timbang. Ngunit sa totoo ay hindi dahil sa sobrang pagkain, kundi dahil sa pagkaipon ng tubig sa tissue. Mabilis at hindi makontrol ang pagtaas ng timbang. Nauunawaan ko ang inyong pag-aalala kapag humarap sa sakit sa bato. Ngunit huwag nawang mawala ang inyong pananampalataya at kakayahan ng katawan na gumaling. Kinumpirma ng modernong agham na ang tissue ng bato at microvascular ng bato ay maaaring bumuti
kapag nabawasan ang chronic inflammation at naibalik ang cycle ng pagkaipon ng tubig at lason sa paglipas ng panahon. Sa tradisyonal na gamot, may mga simpleng gulay na nagtataglay ng malalim na healing properties kung gagamitin ng may pagtitiyaga at pag-unawa sa katawan. Sa susunod na bahagi ng video na ito, ang aking channel ay susuriin at ibabahagi ang mga karaniwang gulay at ugat na madaling bilhin sa Pilipinas, ngunit may halaga sa pagsuporta sa bato sa isang banayad at siyentipikong paraan. Kung ito ang unang beses na bumisita kayo sa aking channel, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notification upang bawat linggo ay magkita tayo upang ibahagi ang mga paraan upang panatilihing malusog ang bato, malalim ang tulog, at mas payapa ang pamumuhay araw-araw. Mangyaring panoorin ang video hanggang sa huli, pakinggan ng dahan-dahan at maingat dahil magugulat kayo sa ikaapat na item na napakapamilyar ngunit kakaunti ang nakakaalam na makakatulong sa epektibong paggaling ng bato. Unang bahagi, 4 na murang gulay na nakakatulong sa bato. Unang lihim, tanggalin ang sakit sa bato gamit ang dahon ng sili chili leaves. Kasama ninyo ako, susuriin natin ang unang remedyo. Tanggalin ang chronic kidney disease gamit ang dahon ng sili. Isang pamilyar na gulay na tumutubo sa tabi ng bakuran at madalas sa hapagkainan ng mga Pilipino, ngunit isang tahimik na manggagamot. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang dahon ng sili ay mayroong malamig na katangian, bahagyang maanghang na lasa, at kapansin-pansin sa mga benepisyo nito bilang diuretic, pampalamig, detoxifier, anti-inflammatory, antibacterial, at lalo na sa pagtanggal ng pamamaga. Ito ay napakahalaga para sa mga taong may pamamaga dahil sa sakit sa bato. Dahil kapag mahina ang bato, madaling mag-ipon ng fluid sa tissue na nagiging sanhi ng pagbigat ng mga kamay at paa, pagkapagod at hirap sa pagtulog. Hindi lamang sa bato, ang dahon ng sili ay nakakatulong din sa mga kaso ng digestive disorders, almuranas, colitis, pigsa, eksema, at mga sakit sa balat. Dahil sa kakayahan nitong mag-detox mula sa loob, gumagaan ang katawan, mas maayos ang daloy ng dugo, kaya nababawasan ang presyon sa bato, at mas magaan ang pagsasala ng dumi ng bato sa halip na mapilitan itong magsalang mabilis. Lagi kong sinasabi, ang bato ay tulad ng isang filter na kailangang palamigin at bawasan ang trabaho bago ito dagdagan ng aktibidad, at ang dahon ng sili ay nakakatulong dito ng natural. Natuklasan din ng modernong agham na ang dahon ng sili ay naglalaman ng maraming aktibong sangkap na may antibacterial, immune boosting, anti-inflammatory at naglilimita ng pinsala sa bato. Ito ang dahilan kung bakit ang gulay na ito ay nakakatulong sa mga taong bumababa ang kidney function. Ngunit muling binibigyang diin, hindi ito lunas, kundi isang paraan upang suportahan ang paggaling ng panloob na kapaligiran ng bato kapag inilapat ng tama at sa matagal na panahon. Narito ang paraan ng paggamit ng dahon ng sili upang suportahan ang sakit sa bato. Maghanda ng mga 300 gramo ng sariwang dahon ng sili. Kung walang sariwang dahon, maaaring palitan ng 100 gramo ng pinatuyong dahon ng sili. Kapag nagluluto, pakuluan ang 100 ml ng tubig sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ay ilagay ang nahugasang dahon sa kaldero, pakuluan pa ng 5 minuto. Pagkatapos ay patayin ang apoy. Maaari mong hayaang lumamig ng natural upang mapanatili ang lahat ng microminerals. Dahil ang bato sa matatanda ay napaka-sensitive sa mabilis na absorb na mineral, mas gusto natin ang banayad na soluble form, walang shock. Paraan ng pag-inom. Gamitin ang pinagkuluan ng dahon ng sili araw-araw bilang kapalit ng tubig. Hatiin ang pag-inom sa buong araw. Inumin ng regular at tuloy-tuloy. Isang minimum na 3 buwang regimen bago maramdaman ang malinaw na pagbuti. Dahil ang tubular cells ng bato at interstitial lymphatic system ay nangangailangan ng oras upang muling magtatag ng fluid at electrolyte balance. Pagkatapos ng bawat regimen, dapat kayong magpa-test at magpakonsulta upang masubaybayan ang mga indicators. Iyan ang siyentipikong paraan
upang sumama sa tradisyonal na gamot ng ligtas. Ikalawang lihim, luya at ang kakayahan nitong suportahan ang daloy ng dugo at qi. Kung ang dahon ng sili ay isang cool na batis na nagpapagaan ng trabaho ng bato, ang luya naman ay tulad ng isang maliit na apoy na nagpapainit at nagpapabuti ng daloy ng dugo at qi, lalo na kapag ang katawan ay nasa transition period ng buhay. Sa gitnang edad at paglampas ng 60, kapag humihina ang enerhiya at bumabagal ang sirkulasyon, madaling lumamig at humina ang bato. Ang luya ay isang karaniwang halaman sa halos lahat ng kusina sa Pilipinas. Ginagamit ito ng mga tao upang mabawasan ang pananakit ng tiyan dahil sa lamig, pasiglahin ang panunaw, at labanan ang sipon. Ngunit sa tradisyonal na medisina, ang luya ay may mas malalim na halaga. Ito ay mayroong mainit na katangian, bahagyang maanghang na lasa, at mabangong amoy na nakakatulong sa pagpapalabas ng qi, pagpapabuti ng daloy ng dugo, pagpapakalma ng lamig, pagsuporta sa bato, at pagpapataas ng daloy ng life energy sa katawan. Sa mga matatanda, kapag mahina ang microvascular circulation, madaling mag-ipon ng fluid sa interstitial space, kulang sa maayos na daloy ng dugo at qi, kaya't ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat upang mapanatili ang fluid balance na nagiging sanhi ng pagkapagod, madalas na pag-ihi sa gabi, at hindi mahimbing na tulog. Kaya, ang tamang paggamit ng luya ay makakatulong sa pagbalik ng biological circulatory rhythm na nagpapahintulot sa bato na gumana ng mas maayos habang ang buong katawan ay pinapainit mula sa loob. Ipinaliwanag ng modernong medisina, ang luya ay naglalaman ng mahahalagang langis at mga compound na anti-inflammatory at antioxidant na may kakayahang sumuporta sa pagbabawas ng mild inflammation, pagpapabuti ng vascular tone, at pagdaragdag ng tissue perfusion sa paligid. Sa mga mahigit 60, madaling maging sclerotic ang vascular system at bumababa ang elasticity ng mga daluyan ng dugo. Ang pagpapabuti ng mild circulation ay makakatulong na mabawasan ang nocturnal vasoconstriction reflex na sumusuporta sa bato na makakuha ng sapat na supply ng dugo habang nagpapahinga, kaya't napuputol ang cycle ng pagtaas ng cortisol sa gabi, vasoconstriction ng bato, at nababawasan ang perfusion ng bato na nagdudulot ng pagkapagod sa araw. Lagi kong itinuturo, ang malusog na bato ay hindi lamang tungkol sa magandang resulta ng laboratory test, kundi ang bato ay may sapat na dugo, sapat na init, sapat na pahinga, at gumagana ng maayos. Ang pinakasimpleng paraan ng paggamit sa tradisyonal na paraan ay kumuha ng isang dakot ng sariwang luya, hugasan, durugin, pigain ang katas, at inumin. Ngunit nais kong mas malalim ang aking praktikal na tagubilin. Ang dosis ay susi dahil ang luya ay mainit. Kung gagamitin ng labis, maaaring magdulot ng internal heat, tuyong bibig, pangangati ng tiyan, bahagyang pagtaas ng tibok ng puso, o imbalance ng yin-yang sa loob, lalo na sa mga may underlying medical conditions. Kaya, dapat ninyong maunawaan ang prinsipyo ng paggamit ng kaunti, ngunit regular, mainit, ngunit hindi labis na mainit, sumusuporta ngunit hindi pumapalit sa gamot. Bukod sa pagpiga ng katas, maaaring isama ang luya sa pang-araw-araw na pagkain tulad ng sausawan, sa itlog ng pugo, lugaw na may itlog, nilagang isda, lugaw na may isda, sinigang na isda, o idinagdag sa simpleng lugaw kapag ang katawan ay nakakaramdam ng lamig sa tiyan at kulang sa enerhiya. Ang mga pagkaing ito sa Pilipinas ay madaling bilhin, angkop sa panlasa at digestive system ng matatanda. Para sa mga kalalakihan, ang luya ay binabanggit din sa tradisyonal na kaalaman para sa pagpapalakas ng sigla, pagsuporta sa male hormones, pagpapabuti ng libido, at physical endurance kapag ginamit ng moderate. Ngunit mula sa pananaw ng aging science, ang pangunahing halaga ay nasa kakayahan nitong pagbutihin ang brain-kidney-endocrine axis na nagpapabuti ng mood, nagbabawas ng pagkapagod dahil sa mahinang sirkulasyon, sumusuporta sa bato na maging mainit, at nagbibigay ng mas mahusay na biological resilience sa katawan.
Nais ko ring palawakin ang aking personal na pananaw upang mas maunawaan ninyo sa halip na malaman lamang ang formula. Ang dugo at qi ay tulad ng isang ilog, ang bato ang huling salaan. Kung barado ang ilog, kailangan magtrabaho ng husto ang salaan. Kung mainit at maayos ang daloy ng ilog, madali at matibay ang pagsasala. Sa Pilipinas, madalas na inaalala ng mga matatanda ang kanilang mga anak at apo. Nakakalimutan ang kanilang sarili, kumakain ng maalat ayon sa panlasa ng pamilya, natutulog ng huli dahil sa panonood ng TV, at kaunti ang pisikal na aktibidad dahil sa takot sa pananakit ng kasukasuan. Ang mga bagay na ito ay hindi sinasadyang nagpapalamig sa bato, nagpapahina sa daloy ng dugo at qi, at inuulit ang cycle ng pagkapagod sa araw at madalas na pag-ihi sa gabi. Kung gagamitin ang luya sa tamang paraan, kasama ang regular na pamumuhay, ito ay magiging isang link na makakatulong na muling pasiglahin ang daloy ng enerhiya upang hindi na kailangang magsalang mabilis ang bato sa gabi, mabawasan ang paggising dahil sa iritasyon ng pantog, mabawasan ang cortisol sa gabi, at tumaas ang enerhiya sa araw. Mahalagang paalala, ang mga herbal remedies ay magiging pinakamabisa lamang kapag sinamahan ng tamang lifestyle. Uminom ng sapat na tubig, ngunit huwag sabay-sabay. Gawin ang banayad na ehersisyo upang mas maayos ang daloy ng dugo sa bato, bawasan ang asin, bawasan ang processed foods. Matulog bago mag-11 p.m., huwag uminom ng matatamis na inumin o alak at iwasan ang labis na paggamit ng hindi kinakailangang gamot para sa mga may sakit sa tiyan, mataas na presyon ng dugo, diabetes, mahina ang atay o arrhythmia. Kumonsulta sa doktor bago regular na gumamit ng katas ng luya. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Ikatlong lihim, dahon ng kamote, pinagmumulan ng malusog na enerhiya. Mga minamahal na kaibigan, sa paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan ng bato, sa gitnang edad, at paglampas ng 60, lagi kong binabanggit ang prinsipyo na ang enerhiya ay dapat malusog, ang absorption ay dapat banayad, ang metabolismo ay dapat magaan, at ang dahon ng kamote, lalo na ang mga talbos at batang dahon, ay ang perpektong representasyon ng pinagmumulan ng nutrisyon na nakakatugon sa lahat ng tatlong pamantayan. Mura, pamilyar, ngunit mayaman sa biological value kung malalim na nauunawaan ang kalikasan nito. Marami ang tumitingin sa dahon ng kamote bilang isang simpleng pagkain ng masa. Ngunit mula sa pananaw ng aging science, ito ay isa sa iilang gulay na mayaman sa nutrisyon, malusog, at nakakatulong na mabawasan ang pasanin ng pagsasala at metabolismo sa bato. Ito ay napakahalaga kapag bumababa ang glomerular filtration rate, GFR, sa pagtanda, madaling mag-ipon ng fluid sa interstitial space, at ang mga daluyan ng dugo sa bato ay may tendensiyang mag-constrict sa gabi na nagdudulot ng pagkapagod sa araw at madalas na pag-ihi sa gabi. Ang dahon ng kamote ay naglalaman ng soluble fiber, natural complex starch, at mahahalagang mineral tulad ng iron, calcium, at vitamina C, B vitamins. Ang mga sustansiyang ito ay nakakatulong upang hindi maubusan ng enerhiya ang katawan, mapanatili ang bladder muscle tone, electrolyte balance, at circulatory endurance kapag nagsisimula ng humina ang bato. Sa mga matatanda, ang bato ay hindi lamang nagsasala ng basura, kundi may karagdagang tungkulin din sa pagpapapanatili ng blood sugar, pagre-regulate ng hormones, at pagpapanatili ng internal fluid balance. Kung ang starch na kinakain ay masyadong mabilis maabsorb o masyadong matamis, kailangan ng bato na mag-compensate upang mapanatili ang homeostasis na sa kalaunan ay nagdudulot ng chronic inflammation at pagtaas ng fibrosis. Ngunit ang dahon ng kamote ay iba. Ang blood sugar ay tumataas ng napakabagal. Ang enerhiya ay inilalabas ng matagal, na nakakatulong upang hindi mapilitan ang bato
na magtrabaho ng mabilis, lalo na pagkatapos kumain. Ang pinakamahalagang punto ay nasa fiber. Ang fiber sa dahon ng kamote ay nakakatulong na mabawasan ang constipation, sumusuporta sa malusog na gut microbiome, kaya't nababawasan ang pag-absorb ng metabolic toxins, uremic toxins, pabalik sa dugo. Ito ay isang kadahilanan na bihirang binabanggit ngunit may direktang epekto sa pasanin ng pagsasala ng bato. Madalas kong inihahambing ang bituka sa itaas na bahagi ng ilog at ang bato sa ibabang bahagi. Kung barado ang itaas na bahagi, nahihirapan ang ibabang bahagi. Kapag bumuti ang bituka, mas maayos ang interstitial fluid circulation, mas kaunti ang iritasyon ng pantog, mas kaunti ang pagtaas ng cortisol sa gabi, at mas regular ang supply ng dugo sa bato. Iyan ang isang positibong cycle na lubos na kailangan ng matatanda. Ang dahon ng kamote ay naglalaman din ng beta-carotene, isang precursor ng vitamin A sa katawan. Ang beta-carotene ay may kakayahang mabawasan ang oxidative stress, protektahan ang endothelial cells, sumuporta sa paggaling ng nasirang tissue, at pabagalin ang proseso ng glomerular sclerosis. Sa mga mahigit 60, ang pinsala sa bato ay madalas na tahimik sa halip na maingay. Kaya, ang natural na antioxidants mula sa pagkain, tulad ng dahon ng kamote, ay mas mahalaga kaysa sa purong calorie supplementation. Maaari ninyong lutuin ang dahon ng kamote sa iba't ibang paraan na madaling makita sa Pilipinas, tulad ng nilaga, pinakuluang gulay na may kaunting pampalasa, ginisa na may kaunting asin, kinakain kasama ng puting lugaw o brown rice lugaw. Ngunit nais kong bigyang diin ang isang antas ng praktikal na paggamit. Kapag mahina ang bato, hindi ito tungkol sa pagkain ng pinakamabuti, kundi ang pagkain ng pinakaangkop sa inyong biological rhythm. Ang isang mangkok ng nilagang dahon ng kamote na may kaunting pampalasa sa tanghali ay makakatulong sa bato na makakuha ng enerhiya nang hindi nagdudulot ng internal shock. Ito ay lubos na naiiba sa maalat o matamis na pagkain na nagpipilit sa bato na magsalang mabilis. Ang karaniwang dosis sa tradisyonal na paraan ay isang dakot, ngunit tinatawag ito ng agham na katamtamang dami na angkop sa kakayahan ng panunaw at metabolismo. Iwasan ang pagkain ng labis sa isang kainan na nagdudulot ng kabag, hirap sa panunaw, nagiging sanhi ng bladder irritation reflex, at muli kayong magigising sa gabi. Para sa mga may underlying conditions tulad ng sensitive stomach, high blood pressure, diabetes, mahina ang atay, o heart arrhythmia, ang dahon ng kamote ay malusog pa rin ngunit kailangang sundin ang mga prinsipyo. Huwag maglagay ng maraming asin, huwag iprito, huwag magdagdag ng asukal, kumain ng regular, at obserbahan ang reaksyon ng katawan. Kung umiinom kayo ng gamot para sa bato o presyon ng dugo, kumonsulta sa doktor bago uminom ng katas o kumain ng masyadong madalas dahil ang layunin ay suportahan at hindi makagambala sa treatment regimen. Lagi kong pinaniniwalaan na ang pinakamurang bagay sa kusina ng Pilipino ay minsan ang pinakamatibay para sa bato. Dahil kasama sila sa buhay, hindi nagdudulot ng metabolic exhaustion at pinapakain ang katawan ng may pagtitiyaga sa halip na labis na pagpapabagsak. Ang dahon ng kamote ay hindi isang magic potion, ngunit isang pinagmumulan ng malusog na enerhiya na nakakatulong sa bato na manatiling mainit sa pamamagitan ng regular na daloy ng dugo, magaan ang metabolic burden pagkatapos kumain, at hindi masyadong mapunta sa cycle ng nocturnal endothelial stress. Iyan ang pilosopiya ng pag-aalaga sa bato na kailangang maunawaan ng mga matatanda. Ika-4 na lihim, bawang, natural, na antibiotic na pumipigil sa sakit sa bato. Mga minamahal na kaibigan, kapag binabanggit ang bawang, hindi ko ito tinitingnan bilang isang ordinaryong pampalasa, kundi bilang isang natural na kapsula na naglalaman ng pilosopiya ng pagpapagaling ng lupa. Sa pangangalaga sa bato, para sa mga mahigit 60, ang pinakakinakatakutan natin ay hindi isang kakulangan sa nutrisyon, kundi ang mga tahimik na pamamaga, pagtigas ng mga daluyan ng dugo, at hindi makontrol
na presyon ng dugo. Ang mga ito ang sumisira sa bato mula sa loob at ang bawang, kung tama ang pag-unawa, ay ang susi upang malumanay na makialam sa mga puntong iyon. Naglalaman ang bawang ng alisin, isang sangkap na tinatawag na natural na antibiotic dahil sa malakas na antibacterial at anti-inflammatory properties nito. Kapag tumatanda ang katawan, mabagal ang reaksyon ng immune system ngunit matagal ang pamamaga, lalo na sa urinary tract at kidney tissue. Nabasa ko ang maraming international scientific reports, kabilang ang Clinical Nutrition Journal, na binibigyang diin na ang pagkontrol sa chronic inflammation ay mas mahusay na nagpoprotekta sa microcirculation ng bato kaysa sa pagdaragdag lamang ng individual na mineral. Dito, ang alisin ay nakakatulong na limitahan ang mga sanhi ng impeksyon, binabawasan ang panganib ng pyelonephritis, pamamaga ng kidney tubules at renal pelvis, na nagbibigay ng kondisyon upang hindi patuloy na salakayin ang kidney cells at mapanatili ang stable filtration rhythm. Hindi lamang iyan, ang bawang ay nakakaapekto rin sa mga daluyan ng dugo at presyon ng dugo, dalawang salik na direktang nauugnay sa bato. Ang alisin ay may kakayahang bawasan ang masamang kolesterol, sumuporta sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo at patatagin ang presyon ng dugo. Sa edad na 60 pataas, madaling mag-constrict ang mga daluyan ng dugo sa bato at bumababa ang elasticity ng mga daluyan. Kung matagal na mataas ang presyon ng dugo, magdudulot ito ng pinsala sa glomeruli at sclerosis ng interstitial tissue. Kapag stable ang presyon ng dugo, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato, mas regular ang supply ng dugo sa bato. Mas dahan-dahan at natural ang proseso ng paglilinis. Madalas kong binabanggit na ang bato ay hindi kailangang pasiglahin ng malakas, kailangan lang nitong ma-perfusion ng regular. Ang bawang sa kusina ng Pilipino ay maaaring gamitin sa maraming paraan tulad ng pagkain ng kaunting hilaw, pagdagdag sa gisadong gulay na may kaunting asin, o pagbababad sa pulot upang mabawasan ang matapang na lasa, suportahan ang immune system at sirkulasyon. Ngunit sa mga matatanda, lalo na sa mga may sensitive stomach o acid reflux, dapat ninyong bawasan ang hilaw na bawang, mas piliin ang luto o ibinabad sa pulot upang maiwasan ang pangangati ng lining ng tiyan. Ipinakita ng isang pag-aaral sa Philippine General Hospital na ang grupo ng mga matatanda na gumagamit ng mainit ngunit katamtamang pampalasa sa tanghalian ay mas nabawasan ang pag-ihi sa gabi kaysa sa mga gumagamit nito sa gabi dahil ang bato ay hindi masyadong napasigla upang mag-regulate ng electrolytes sa gabi at ang bawang ay dapat ding ilapat ayon sa prinsipyong iyon ng oras. Ikalawang bahagi, mga prinsipyo ng nutrisyon para sa mga pasyente ng sakit sa bato. Mga minamahal na kaibigan, pagdating ng gitnang edad at lalo na paglampas ng 60, ang bato ay hindi lamang isang filter, kundi isang konduktor na nagpapanatili ng ritmo ng presyon ng dugo, electrolytes, at maging ng enerhiya ng buhay ng katawan. Madalas kong sabihin sa aking mga estudyante sa geriatric medicine na ang tamang nutrisyon ay hindi ang pagdaragdag ng marami, kundi ang pagdaragdag ng matalino upang ang bato ay gumana ng regular, dahan-dahan, nang hindi pinipilit, lalo na sa gabi, kapag kailangan nitong magpahinga ng lubos. Ayon sa modernong medisina, paglampas ng 60, unti-unting bumababa ang daloy ng dugo sa bato at ang kakayahan nitong mag-regulate ng asin at mineral ay hindi na kasing flexible tulad ng dati. Kung tayo ay kumakain ng maalat, mabilis na nag-absorb ng mineral, o kumakain ng maraming protina nang sabay-sabay, mapipilitan ang kidney tubules na mabilis na mag-adjust ng electrolytes na nagre-resulta sa pagtaas ng presyon ng dugo, pagkaipon ng fluid sa interstitial space at kidney microcirculation disorder. Kaya, sa halip na itanong kung anong pagkain ang masustansiya para sa bato, dapat nating itanong kung anong pagkain ang hindi magpapabigat sa bato. Una, gumamit ng mababang asin na pagkain. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo. Sa mga pasyente ng sakit sa bato, ang asin ay hindi lamang nagpapauhaw, kundi humihila rin ng tubig sa mga daluyan ng dugo
na nagdudulot ng pagtaas ng filtration pressure sa glomeruli. Maraming siyentipikong literatura sa Pilipinas, tulad ng Philippine Journal of Nephrology and Dialysis, ang nagbibigay diin na ang pagbawas ng asin ay nakakatulong na pabagalin ang progresibong sakit sa bato ng mas mahusay kaysa sa paggamit lamang ng gamot. Sa yugto ng chronic kidney disease, ang layunin ay bawasan ang sodium intake sa ligtas na antas. Ang rekomendasyon sa Pilipinas ay karaniwang mas mababa sa 2 gramo ng asin kada araw, na katumbas ng humigit kumulang 800 hanggang 900 milligrams ng sodium kada araw, depende sa kondisyon ng katawan at antas ng sakit. Kapag mataas ang sodium, lumiliit ang mga daluyan ng dugo sa bato, napapagod ang bato, at madaling mamaga ang paa sa umaga. Pangalawa, tamang dami at uri ng protina. Ang protina, kapag na-metabolize, ay gumagawa ng dumi, tulad ng urea at uric acid, na kailangang salain ng bato. Sa mga malusog na tao, normal ito, ngunit sa mga mahina ang bato, kung kumain ng mabilis na na-absorb na protina, tulad ng nilagang red meat, lamang loob, o masyadong makapal na powdered protein, mapipilitan ang bato na mabilis na magsalang pagkatapos ng hapunan, na nagdudulot ng pagkagambala sa pagtulog at pagtaas ng pagkapagod kinabukasan. Para sa mga mahigit 60 na may mahina ang bato, mas pinipili natin ang protina mula sa puting isda, manok, walang balat, at plant-based protein mula sa tofu, munggo. Ang mga ito ay mabagal na ma-metabolize, mas kaunti ang nagdudulot ng urea burden. Ang ligtas na dosis ay karaniwang humigit kumulang 0.6 hanggang 0.8 gramo ng protina kada kilo ng timbang kada araw sa mga may chronic kidney disease na hindi pa nagdadialysis, at 1 hanggang 2 gramo kada kilo kada araw sa mga regular na nagdadialysis, ngunit kailangang hatiin ng pantay-pantay sa araw. Iwasan ang pagkain ng marami sa gabi. Pangatlo, pumili ng pagkaing mabuti para sa puso. Bakit sa puso? Dahil kapag mahina ang bato, ang renin-angiotensin-aldosterone system ay nawawalan ng balanse. Ang presyo ng dugo ay pabago-bago, na humahantong sa left ventricular hypertrophy at kidney vascular sclerosis. Lumahok ako sa isang community study sa Mindanao at napansin na ang grupo ng mga matatanda na kumakain ayon sa isang bersyon ng Mediterranean diet na inangkop sa Pilipinas maraming isda, berdeng gulay, vegetable oil tulad ng soybean oil, kaunting taba ng hayop, ay may mas stable na presyon ng dugo, mas kaunting pag-ihi sa gabi, at mas mahusay na enerhiya sa araw. Sa Pilipinas, ang mga pagkaing madaling bilhin ay kinabibilangan ng pinasingaw na isda, adobo na may kaunting asin, malunggay, alugbati, kalabasa, at vegetable oil sa halip na mantika ng baboy. Lahat ng ito ay nakakatulong na mabawasan ang endothelial inflammation at mapataas ang perfusion ng bato. Pang-apat, uminom ng tama at sapat na tubig sa araw. Nakakatulong ang tubig na matunaw ang dumi, sumusuporta sa daloy sa kidney tubules, binabawasan ang crystallization ng oxalate at urate. Ngunit ang hindi gaanong mahalaga ay ang oras ng pag-inom. Kung umiinom kayo ng maraming tubig sa gabi, mapipilitan ang bato na mabilis na magsalang sa gabi, naiirita ang pantog, nagambala ang pagtulog, tumataas ang cortisol sa gabi, kumukulo ang mga daluyan ng dugo sa bato, at kinabukasan ay pagod. Kaya, ang mga pasyente ng sakit sa bato, lalo na ang mga mahigit 60, ay dapat uminom ng tubig ng regular mula umaga hanggang hapon, humigit kumulang 1.2 hanggang 1.5 litro kada araw, kung walang kontraindikasyon tulad ng malubhang heart failure o pulmonary edema, at bawasan pagkatapos ng 6 p.m. upang ang bato ay magkaroon ng oras upang bumaba sa physiological rhythm sa gabi. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Ikatlong bahagi,
6 na tamang pagkain para sa mga pasyente ng sakit sa bato. Mga minamahal na kaibigan, pagdating ng gitnang edad at matatanda, ang bato ay hindi lamang isang organo na nagsasala ng dugo, kundi isang tahimik na tagapamahala ng buong panloob na sistema ng balanse. Kung ang puso ay isang bomba, ang atay ay isang pabrika, kung gayon ang bato ay ang filter at voltage regulator ng katawan. Sa edad na 60 pataas, natural na bumababa ang kakayahan nitong mag-adjust ng electrolytes at tumugon sa mabilis na mineral na nagiging sanhi ng kidney tubules na madaling mapilitan sa mabilis na regulasyon lalo na sa gabi. Kaya, ang pagpili ng pagkain para sa mahina ang bato ay hindi lamang kung anong kakainin, kundi kung anong hindi magpipilit sa bato na mag-react kaagad, hindi magdudulot ng biglaang pagbabago sa sodium, potassium, at phosphorus, at hindi mag-activate ng cycle ng interstitial edema, nocturia, pagtaas ng cortisol, at nabawasan ang perfusion ng bato. Una ay ang cauliflower sa Pilipinas. Ang cauliflower ay hindi na banyaga. Ito ay isang pamilyar na gulay, madaling bilhin, madaling lutuin, at angkop sa panlasa ng mga nasa gitnang edad at matatanda. Kapag mahina ang bato, ang mahalaga ay hindi ang pagkain ng marami, kundi ang pagkain ng tama upang hindi mapilitan ang bato na magsalang mabilis, lalo na pagkatapos ng hapunan. Ito ang oras na ang katawan ay dapat magpahinga at mag-regenerate. Kung titingnan mula sa siyentipikong pananaw, sa bawat 100 gramo ng cauliflower, mayroon itong humigit kumulang 60 milligrams vitamin C, 16,022 milligrams vitamin K, at 57,065 milligram folate. Ang mga micronutrients na ito ay hindi direktang nagpapagaling ng sakit, ngunit nakakatulong na mabawasan ang chronic low-grade inflammation, sumusuporta sa paggaling ng tubular epithelial cells ng bato, at pinoprotektahan ang mga cells mula sa oxidative stress. Ito ay isang tahimik na salarin na sumisira sa microvascular ng bato sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga sa cauliflower ay ang nutrients ay pumapasok sa katawan ng dahan-dahan, biologically, at hindi ng sabay-sabay. Dahil dito, hindi inuutusan ang bato na bilisan ang pagsasala ng dumi kaagad pagkatapos kumain. Madalas kong inihahambing ito sa pagdidilig ng halaman. Kung dahan-dahan ang pagdidilig, masisipsip ng lupa. Kung mabilis, aagos lang lahat. Mula sa pananaw ng panunaw, bato, at metabolismo, ang cauliflower ay naglalaman ng humigit kumulang 2.63.4 gramo ng fiber kada 100 gramo, kabilang ang soluble fiber na nakakatulong na mabawasan ang absorption ng asin sa bituka, magpababa ng masamang kolesterol, patagalin ang blood sugar curve pagkatapos kumain, at mabawasan ang dami ng endogenous toxins na kailangang alisin ng bato. Sa mga matatanda, ang constipation ay hindi lamang abala, kundi nagpapataas din ng intra-abdominal pressure, humaharang sa bladder-kidney drainage, na nagpapahirap sa bato at hindi rin makatulog ng maayos. Kaya, ang cauliflower ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan, kundi nagbibigay din ng daan para sa excretory system. Ang mga phytochemicals sa cauliflower, tulad ng indoles at glucosinolates, ay may papel din sa pag-modulate ng inflammation sa liver-kidney axis na nakakatulong na bawasan ang NF-kappa B signal, isang intracellular inflammatory switch, at kasabay nito ay i-activate ang NRF2, isang protective transcription factor para sa cells na naglilinis ng microvascular environment ng bato. Maaaring mukhang technical ito, ngunit sa esensya, ang cauliflower ay nakakatulong na pakalmahin ang mga inflammatory signals na maling ipinapadala ng katawan. Lalo na sa gabi, kapag natural na tumataas ang cortisol, kumukulo ang mga daluyan ng dugo, at madaling kulang sa perfusion ang bato kung kailangan pa ng katawan na mabilis na magsalang ng electrolytes. Ang isa pang bentahe ng cauliflower, at ito rin ang dahilan kung bakit ko laging inirerekomenda ito para sa mga may mahina ang bato, ay dahil ito ay kabilang sa grupo ng mga pagkain na mababa sa sodium, potassium, at phosphorus.
Ang sodium ay mas mababa sa 100 milligrams. Potassium ay humigit kumulang 250,320 milligrams at phosphorus ay 40,052 milligrams. Lahat ay nasa antas na madali para sa bato, kaunti ang pagbabago sa electrolytes at nababawasan ang panganib ng mineral imbalance na iniiwasan ang pagkaipon at pagbabago ng electrolytes sa gabi. Isang dahilan kung bakit maraming tao ang hirap matulog, umiihi sa gabi, at pagod sa kinabukasan. Sa geriatric medicine, lagi kong binibigyang diin na ang isang maagang hapunan na may kaunting asin, nginuya ng mabuti, at may nilagang o pinasingaw na cauliflower ay mas mahalaga kaysa sa mga mabilis na naabsorb na mineral na kailangang iproseso ng mabilis ng bato. Ang katawan sa matatanda ay nangangailangan ng regularidad, higit sa labis na pagpapakain, nangangailangan ng harmoniya, higit sa sapilitang pagdaragdag. At ang cauliflower ay isang magandang halimbawa ng pilosopiyang iyon. Pinapakain ang katawan nang hindi inuutusan ang bato na magtrabaho ng mabilis. Pangalawa ay ang blueberry. Sa Pilipinas, ang blueberry ay hindi na isang mamahaling imported na prutas, kundi itinatanim na sa mga lugar tulad ng Benguet at dinidistribute ng regular sa mga supermarkets at healthy fruit stores. Para sa mga nasa gitnang edad at matatanda, ito ay isang malaking benepisyo, madaling bilhin, stable ang presyo, maganda ang kalidad, at hindi umaasa sa pabago-bagong seasonal imports tulad ng dati. Mula sa pananaw ng nutritional biology, sa bawat 100 gramo ng sariwang blueberry, mayroon itong humigit kumulang 9,012 gramo ng natural na asukal, ngunit ang mas mahalaga ay kasama nito ang 2.428 gramo ng fiber. Ang fiber na ito ang gumaganang parang speed bump na nagpapabagal sa pagpasok ng glucose sa dugo, hindi lumilikha ng blood sugar spike. Pagkatapos kumain, iniiwasan ang pagpipilit sa bato na mag-regulate ng insulin at mabilis na magpataas ng perfusion. Ito ay madalas mangyari kung kumain ng matamis na prutas na kulang sa fiber. Sa matatanda, hindi gusto ng bato ang mabilis na pagbabago. Ito ay tulad ng isang matanda na dumadaan sa kawayan na tulay, nangangailangan ng stable na ritmo, walang pagyanig. Ang pangunahing lakas ng blueberry ay nasa anthocyanins at polyphenols. Ang mga malalim na antioxidant compounds na nasa asul-lila na kulay ng balat ng prutas. May kakayahan silang i-neutralize ang superoxide free radicals, bawasan ang lipid peroxidation ng cell membranes, at kasabay nito ay pababain ang inflammatory signals, IL-6 at TNF-alpha, dalawang cytokines na nagpo-promote ng cycle ng pinsala sa glomeruli at kidney tubules. Madalas kong sabihin sa mga matatanda kong pasyente na ang chronic inflammation ay tulad ng isang maliit ngunit matagal na apoy, habang ang blueberry ay tulad ng isang banayad ngunit matatag na ulan na nagpapalamig mula sa ugat, hindi pinapatay ng fire hose na nagdudulot ng shock. Ang isa pang mahalagang benepisyo, lalo na angkop para sa mga may mahina ang bato o bumaba ang glomerular filtration rate, ay ang blueberry ay kabilang sa grupo ng mga mababa sa potassium at phosphorus. Sa bawat 100 gramo, ang potassium ay mas mababa sa 100 milligrams at ang phosphorus ay 12,018 milligrams, mas mababa kaysa sa matatamis na tropikal na prutas tulad ng durian o langka. Dahil dito, hindi na kailangan ng bato na dagdagan ang ion filtration pressure. Nililimitahan ang panganib ng electrolyte fluctuations, edema, insomnia dahil sa nocturia, o pagkapagod sa araw dahil sa vasoconstriction ng bato at kakulangan sa perfusion. Ang blueberry ay mayroon ding natural na anti-inflammatory effect. Sa urinary tract, ang biological components nito ay nakakatulong na pakalmahin ang lining ng pantog at renal pelvis, binabawasan ang pakiramdam ng sakit kapag umiihi at nakakatulong sa mga may cystitis, pyelonephritis, at recurrent urinary tract infections. Ang mga kondisyong ito ay napakakaraniwan sa edad na 60 pataas kapag humihina ang immune system at unti-unting humihina ang bladder muscle tone. Sa edad na ito, kahit isang mild infection ay maaaring magpapagod sa bato ng mas matagal kaysa sa mga kabataan.
Kapag ang blueberry ay inilalagay ng tama sa isang maagang pagkain, may kaunting asin, mabilis na luto, nginuya ng mabuti, at ininom ang tubig sa tamang oras, ito ay magpapakita ng tunay na halaga nito. Binabawasan ang pamamaga, binabawasan ang oxidative stress, binabawasan ang mineral filtration burden na tumutulong sa inyo na maglakbay ng mahaba habang ang bato ay may kakayahan pa ring sumabay, hindi sa pamamagitan ng salamangka, kundi sa pamamagitan ng agham at pagtitiyaga na igalang ang mga batas ng pagtanda ng katawan. Pangatlo ay ang puti ng itlog. Mga minamahal na kaibigan, sa nutrisyon para sa gitnang edad at matatanda, ang protina ay ang haligi ng buhay. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ang protina ay tulad ng isang marupok na balanse. Kulang sa protina, madaling manghina ang katawan, nababawasan ang synthesis ng albumin, unti-unting nawawala ang muscle mass, madaling magkasakit, matagal na pagkapagod, ngunit labis sa protina, lalo na ang mahirap i-metabolize na protina, kailangan ng bato na dagdagan ang filtration ng nitrogenous waste, tataas ang intraglomerular pressure, at mas mabilis ang pag-unlad ng sclerosis. Kaya lagi kong binibigyang diin na ang sapat na protina sa tamang uri at tamang biological rhythm ay mas mahalaga kaysa sa dami. Sa mga karaniwang pinagmumulan ng protina, ang puti ng itlog ay isang perpektong pagpipilian para sa mga may mahina ang bato. Ang isang puti ng itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 3,504 gramo ng kompletong protina na binubuo ng lahat ng mahahalagang amino acids tulad ng leucine, isoleucine, valine. Ang branch-chain amino acid group na ito ay nakakatulong na protektahan ang kalamnan, pigilan ang muscle atrophy sa edad na 60 pataas kapag natural na bumababa ang kakayahan ng endogenous protein synthesis. Lalo na, ang phosphorus content sa puti ng itlog ay napakababa kumpara sa red meat, lamang loob, pinatuyong isda o pinatuyong seafood, mga pagkaing madaling magdulot ng matinding pagbabago sa electrolytes. Ang mababang phosphorus ay nangangahulugang hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang bato upang mag-regulate ng mineral metabolism. Ito ay isang presyon na madalas hindi pinapansin ngunit direktang nakakaapekto sa pagkapagod, pangangati ng balat, cramps, at sleep disturbances. Ang puti ng itlog ay halos walang taba, hindi nagpapataas ng blood lipids, hindi nagdudulot ng endothelial inflammation sa mga daluyan ng dugo ng bato na nagpapabagal sa daloy ng dugo sa bato, mas kaunti ang nag-activate ng vasoconstriction response dahil sa masamang taba pagkatapos kumain. Sa mga may chronic kidney failure o nasa dialysis, ang puti ng itlog ay itinuturing na fundamental na pinagmumulan ng protina sa geriatric nutrition regimen dahil hindi ito mabilis na nagpapataas ng urea at creatinine at hindi lumilikha ng biglaang pagtaas ng filtration sa gabi. Ang inyong bato ay tulad ng isang matandang manggagawa na kayang magtrabaho pa ngunit ayaw madaliin. Mula sa clinical perspective, napansin ko na kapag regular at tamang dami ang paggamit ng puti ng itlog, napapanatili ng katawan ang muscle mass, ang kakayahang tumayo, lumakad, at ang malinaw na pag-iisip dahil sa leucine na nag-activate ng mTOR. Ito ay isang mahalagang signal para sa muscle synthesis na nakakatulong sa mga matatanda na hindi mapunta sa cycle ng muscle weakness, nabawasan ang pisikal na aktibidad at nabawasan ang perfusion ng bato. Madalas kong payuhan na lutuin ito ng maayos sa halip na iprito, kainin kasama ng puting lugaw na may kaunting asin o nilagang gulay na madaling bilhin sa Pilipinas tulad ng upo, patola, pechay dahil mababa ang mga ito sa asin at nakakatulong sa matagal na pagkabusog. Iwasan ang paggamit ng maalat na sausawan, iwasan ang pagprito ng maraming mantika upang hindi maging metabolic burden ang isang pagkaing mabuti sa bato. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo
at kasama ako sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Ikaapat ay ang bawang, mga minamahal na kaibigan sa medisina ng pangangalaga sa matatanda. May mga pagkain na hindi maingay ngunit matibay at ang bawang ay isa sa mga ito. Ang bawang ay inihahalin tulad sa natural na antibiotic. Hindi lamang ito mula sa tradisyonal na kaalaman, kundi ipinaliwanag din ng agham sa pamamagitan ng alisin at iba pang sulfur compounds. Ang mga sangkap na ito ay may antibacterial at anti-inflammatory properties na nakakatulong sa katawan na limitahan ang mga potensyal na pamamaga, binabawasan ang panganib ng urinary tract infection, cystitis. Ang mga salik na ito ay madalas na nagpapabilis sa pag-unlad ng sakit sa bato sa edad na 60 pataas kapag unti-unting humihina ang natural na immune barrier. Sa gitnang edad at matatanda, malaki ang epekto ng presyon ng dugo at fluid retention sa bato. Kaya, lagi kong binibigyang diin ang isang prinsipyo, bawasan ang sodium upang mabawasan ang filtration pressure. At ang bawang ay nakakatulong sa atin na gawin iyon sa isang napakatalinong paraan. Kapag kailangan ninyong kumain ng kaunting asin, madaling mawalan ng gana ang inyong panlasa, hindi masarap kumain, madaling lumaktaw ng pagkain, kulang sa enerhiya, kulang sa protina, at kulang din sa kasiyahan sa pagkain. Ngunit sa pamamagitan lamang ng bahagyang pagprito, paghiwa o pag-ihaw ng bawang, kaagad na bumabango ang pagkain nang hindi nangangailangan ng karagdagang asin. Ang isang piraso ng bawang sa tamang oras ay makakatulong na maibalik ang sarap ng pagkain upang kayo ay makakain ng kaunting asin ngunit masarap pa rin. Mula doon, nakakatulong itong kontrolin ang presyon ng dugo, bawasan ang fluid retention, bawasan ang pamamaga ng paa, at bawasan ang pagtatrabaho ng husto ng bato. Ipinapakita rin ng agham na ang bawang ay naglalaman ng vitamina C, vitamina B6, at manganese, mahahalagang micronutrients upang mapataas ang immune system. Sumusuporta sa energy metabolism sa mitochondria, nagpapabuti ng tissue repair, lalo na ang tissue na na-stress dahil sa pagtanda. Kapag mas kaunti ang impeksyon sa katawan, mas kaunti ang nag-activate ng inflammatory response, mas nagpapahinga din ang bato biologically, hindi na kailangang dagdagan ang emergency filtration sa mga paulit-ulit na pamamaga. Sa geriatric medicine, nakikita ko ang bato bilang isang organ na napaka-sensitive sa pagmamadali. Mas gusto nitong protektahan bago kailangang makialam. Mas gusto nitong pakainin ng matagal sa halip na mabilis na pasiglahin. Gayunpaman, kailangan din ninyong tandaan na kahit maganda ang bawang, dapat itong gamitin ng moderate. Kung kumain ng labis na hilaw na bawang, lalo na kung sensitive na ang tiyan dahil sa edad, maaaring magdulot ng heartburn, acid reflux, magpahina sa pagtulog, at mabawasan ang nutrient absorption. Ito ay hindi sinasadyang nagpapagod sa bato. Madalas kong payuhan na gumamit ng 1 hanggang 2 butil ng bawang araw-araw, hatiin sa almusal o tanghalian, o idagdag sa gulay na may kaunting asin tulad ng kalabasa, upo, o simpleng lugaw na may kaunting asin upang magbigay ng aroma, hindi magdulot ng iritasyon, at mapanatili pa rin ang natural na anti-inflammatory effect. Panlima ay ang sibuyas. Ang dahilan kung bakit ko pinapahalagahan ang sibuyas ay hindi lamang sa nutritional value nito, kundi maging sa pilosopiya ng pangangalaga sa tumatandang katawan. Kumain upang pakainin ngunit huwag pilitin ang bato na magtrabaho ng mabilis. Ang sibuyas ay mayroong natatanging aroma mula sa natural na sulfur compounds na nakakatulong sa pag-activate ng taste at smell receptors, nagbibigay ng pakiramdam na masarap ang pagkain kahit hindi kailangan ng karagdagang asin. Para sa mga matatanda, ito ay isang bentahe sa sikolohiya ng pagkain dahil kapag matagal na kumakain ng kaunting asin, madaling mawalan ng gana ang panlasa na humahantong sa kawalan ng gana at pagbaba ng timbang, isang bagay na hindi kayang tiisin ng mahina ang bato. Sa makatuwid, ang sibuyas ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan kundi nagpapabalik din ng kasiyahan sa pagkain. Sa 100 gramo ng sariwang sibuyas,
mayroon itong mas mababa sa 10 mg sodium, isang ligtas na antas para sa karamihan ng mga taong kailangang bawasan ang asin, ngunit mayroon itong mahalagang sistema ng micronutrients. Ang bitamina B6 at folate ay kasangkot sa synthesis ng neurotransmitters na nakakatulong na mabawasan ang peripheral nerve fatigue na karaniwan sa gitnang edad at matatanda. Ang bitamina C, humigit kumulang 17 mg, 100 gram, ay nakakatulong na i-neutralize ang free radicals, bawasan ang chronic low-grade inflammation. Samantalang ang manganese ay isang cofactor ng superoxide dismutase enzyme, isang antioxidant shield para sa endothelial cells ng bato. Kapag mas malusog ang endothelium, mas stable ang daloy ng dugo sa bato, mas maayos ang pagsasala, mas kaunti ang pamamaga, at mas kaunti ang pagtaas ng presyon ng dugo pagkatapos kumain. Nais ko ring bigyang diin ang isang aspeto ng physiology na madalas nakakalimutan. Ang mabagal na peristalsis sa matatanda ay nagpapataas ng endogenous toxins tulad ng indoxyl sulfate at picresyl sulfate, mga sangkap na kailangang alisin ng bato. Ang sibuyas ay mayaman sa soluble fiber, prebiotic, na nagpapalusog sa good gut bacteria na nakakatulong sa bituka na mas mahusay na mag-detox, kaya't nababawasan ang pressure ng paglilinis sa bato. Kapag maayos ang bituka, maayos din ang pagtulog. Kapag payapa ang pagtulog, bumababa ang cortisol sa gabi. Kapag bumaba ang cortisol, mas lumuluwag ang mga daluyan ng dugo sa bato. Iyan ang isang positibong cycle ng moderation. Maari ninyong lutuin ang sibuyas sa isang banayad, dahan-dahan na paraan na angkop sa ritmo ng katawan. Pinasinggaw na sibuyas na kinakain kasama ng nilagang isda na may kaunting asin. Nilagang sibuyas na may carrots at labanos na walang dagdag na asin upang mapataas ang natural na umami flavor. O nilagang sibuyas kasama ang kalabasa upang mapataas ang natural na tamis. Ang mga pagkaing ito ay hindi nagpipilit sa bato na magsalang mabilis, ngunit nagbibigay ng matagal na enerhiya sa katawan. Pinapagana ang panlasa, stable ang blood sugar, maayos ang pag-detox ng bituka, at ang bato ay natutubigan sa isang mapayapang estado. Iyan ang sining ng pangangalaga sa bato ng matagal sa pagtanda. Pang-anim ay ang labanos. Mga minamahal na kaibigan, sa medisina ng pangangalaga sa chronic kidney disease para sa mga edad 60 pataas, ang labanos ay hindi lamang isang gulay kundi isang estratehikong pagkain dahil ito ay angkop sa physiology ng tumatandang bato. Sa bawat 100 gramo ng sariwang labanos, naglalaman ito ng humigit kumulang 20,025 mg ng bitamina C, isang mahalagang antioxidant na nakakatulong na mabawasan ang chronic low-grade inflammation, pinoprotektahan ang interstitial tissue ng bato at ang mga daluyan ng dugo sa bato mula sa oxidative stress. Ito ay isang tahimik na mekanismo na nagpapabilis sa pag-unlad ng sakit sa bato sa pagtanda. Ang fiber content na 1.602 gramo, 100 gramo, bagamat hindi masyadong mataas, ay soluble fiber na may prebiotic properties na nakakatulong sa pagpapalusog ng good gut bacteria. Kapag malusog ang bituka, ang endogenous toxins tulad ng urea, uric acid, indoxyl sulfate ay nababawasan ang produksyon mula sa bituka mismo, kaya't nababawasan ang pasanin ng pagsasala sa bato. Madalas kong sabihin sa mga matatanda kong pasyente na ang pangangalaga sa bato ay dapat magsimula sa pangangalaga sa bituka dahil iyon ang unang pintuan na nagpapasya kung kailangan ng bato na magtrabaho ng husto o hindi. Ang labanos ay isa ring kasama sa pagkontrol sa blood sugar. Ang fiber sa labanos ay nakakatulong na pabagalin ang absorption ng glucose, iniiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Isang kadahilanan na nagpipilit sa glomeruli na dagdagan ang filtration pressure na nagdudulot ng pinsala sa microvascular ng bato. Sa mga matatanda, sa pamamagitan lamang ng mas stable na blood sugar pagkatapos kumain, mas nababawasan ang pagkapagod ng bato, mas kaunti ang pakiramdam ng pagkaantok, mas kaunti ang reaksyon sa uhaw
at mas payapa ang pagtulog sa gabi. Ang isa pang benepisyo na may pilosopiya ng nutrisyon na nais kong ibahagi ay ang labanos ay isang perpektong dinner filler na nakakatulong sa inyo na maiwasan ang pagkain ng maraming mabilis na naabsorb na carbohydrates sa gabi. Sa gabi, kailangan ng bato ng isang tahimik na biological state, ang daloy ng dugo sa bato at ang regulatory hormones para sa filtration ay kailangang mapanatili ang stable na ritmo. Kung kumain ng maraming kanin, tinapay, noodles o miki sa gabi, mabilis na tataas ang blood sugar na magreresulta sa pagtaas ng insulin, reaksyon ng cortisol. Medyo lumiliit ang mga daluyan ng dugo sa bato na naglalagay sa bato sa isang sitwasyon ng matinding pagsasala habang dapat itong magpahinga. Ngunit ang labanos ay nakakatulong sa hapunan na magkaroon ng sapat na volume, natural na matamis ang lasa, ngunit hindi nag-activate ng mabilis na filtration reaction upang ang bato ay gumana ng dahan-dahan at regular ayon sa ritmo ng pagtanda. Maaari ninyong gamitin ang labanos sa mga paraan na nagpapasok ng nutrisyon sa katawan ng dahan-dahan at malumanay. Nilagang labanos na kinakain kasama ng nilagang isda na may kaunting asin. Nilagang labanos na may kamatis na walang dagdag na asin upang mapataas ang natural na umami flavor. Nilagang labanos kasama ang kalabasa upang mapataas ang malusog na tamis o hiwain ng manipis ang labanos na kinakain kasama ng puting lugaw sa gabi upang mabusog ngunit hindi gisingin ang bato sa gabi. Ang mga pagkaing ito ay nagpapalusog ng immune system, nagpapalusog ng matagal na enerhiya at pinapanatili ang bato na hindi mapilitang mag-react ng mabilis. Iyan ang sining ng pangangalaga sa bato na angkop sa biological rhythm ng mga nasa gitnang edad. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman kung nakakuha kayo ng mahalagang impormasyon at nakita ninyong kapakipakinabang ito. Mga minamahal na kaibigan, sa aking karanasan sa pangangalaga sa matatanda, napagtanto ko ang isang malalim na bagay. Hindi gusto ng bato ang labis. Gusto nito ang moderation, tibay, at pagkakapare-pareho. Ang kinakain ninyo araw-araw ay ang biological signal na kailangang intindihin at iproseso ng bato. Kung malumanay ang signal, kaunting asin, tamang protina, mayaman sa natural na anti-inflammatory compounds tulad ng sibuyas at labanos, magsasala ang bato sa isang mapayapang estado. Ang pangangalaga sa bato ay hindi lamang tungkol sa filtration function, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng life energy, muscle mass, pagtulog, at kasiyahan sa pagkain. Sa Pilipinas, mapalad tayo na may mga simpleng pagkain na angkop sa physiology ng pagtanda, madaling makita sa tradisyonal na merkado, at hindi nagpipilit sa bato na magtrabaho ng mabilis. Ang malusog na bato ay hindi nagmumula sa salamangka, kundi sa mga matatalinong pagpipilian sa bawat kainan. Ang pag-unawa sa tumatandang katawan na sinamahan ng moderate exercise at regular na medical check-up upang hindi makaligtaan ang mga tahimik na senyales. Bawat butil ng bawang, bawat piraso ng gulay, bawat mangkok ng nilagang gulay na may kaunting asin ay maaaring maging isang natural na biological na gamot kung ilalagay sa tamang oras at tamang dami upang ang katawan ay mapalusog ng hindi nabibigatan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring mag-like upang malaman kung kasama ko pa rin kayo at suportado ako. Mag-subscribe sa channel upang bawat may bagong video, kayo ang unang makakatanggap ng notification upang patuloy tayong matuto kung paano mamuhay ng malusog, masaya at mapayapa. At kung maaari, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya, kaibigan, kapitbahay. Sino ang nakakaalam? Isang maliit na pagbabahagi lamang ninyo ay makakatulong sa isang tao na magkaroon ng mas malusog na buhay araw-araw.